Sa panahong ang China ay nahahati sa digmaan at ambisyon, isang lalaking walang pangalan ang humarap sa haring kinatatakutan ng lahat. Isa ba siyang bayani o isang mamamatay taong may mas malalim na layunin? Halina't balikan natin ang kwento ng karangalan, sakripisyo, at kapayapaan sa pelikulang Hero. Isang lalaking walang pangalan ang dinala upang humarap sa hari ng Qin sa loob ng kanyang palasyo. Pinatanggal sa kanya ang kanyang mga damit at hinalughog siya upang masigurong wala siyang dalang armas. Inutusan siyang manatili sa layong 100 hakbang mula sa hari sa lahat ng oras dahil kung lalapit pa siya ay agad siyang papatayin. Ang lalaking ito, na tinatawag na Nameless, ay pinararangalan dahil sa pagpatay niya sa 3 mapanganib na tao mula sa kaharian ng Zhao. Sina Long Sky, Flying Snow, at Broken Sword. Ipinahayag ni Nameless na siya ay isang tagapagpatupad ng batas mula sa Qin at ipinakita niya ang isang pilak na sandata na pag-aari ni Sky na ayon sa kanya ay natalo niya sa isang laban na 1 laban sa 1. Bilang gantimpala, inalok siya ng hari ng malaking premyo kabilang ang maraming ginto, lupa, at ang bihirang pagkakataong makainom kasama ang hari. Nais malaman ng hari kung paano natalo ni Nameless si Sky. Nagbalik tanaw ang kwento sa isang chess house kung saan dumating ang ilang gwardya mula sa Qin upang arestuhin si Sky. Ngunit tinalo sila ni Sky at pinalayas. Nang palis na siya, biglang dumating si Nameless at sinabing siya rin ay naroon upang arestuhin si Sky. Mabilis at kahanga-hanga ang naging laban nila. Upang mas maging kahanga-hanga, umupa si Nameless ng isang bulag na lalaki upang tumugtog ng musika habang sila ay naglalaban. Ini-imagine ni na Sky at Nameless ang laban sa kanilang isipan. Nagpatuloy ito hanggang sa masira ang instrumentong tinutugtog ng bulag, dahilan upang tumigil sila sa pag-i-imagine at magsimulang maglaban ng totohanan. Napakabilis ni Nameless at nasaksak niya si Sky. Ibinigay ni Nameless sa hari ang 2 espada na pag-aari ni na Flying Snow at Broken Sword. Ayon sa hari, 3 taon na ang nakalipas nang subukan siyang patayin ng 2. Ngayong may patunay na ng kanilang kamatayan, formal na ginantimpalaan ng hari si Nameless. Tumanggap siya ng mas maraming ginto, mas maraming ari-arian, at pahintulot na makalapit hanggang 10 hakbang sa hari at makainom kasama nito. Naging mausisa ang hari kung paano natalo ni Nameless ang mga mamamatay tao. Ikinwento ni Nameless na romantikong magkasintahan sina Broken Sword at Flying Snow ngunit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan 3 taon na ang nakalipas. Sa isang pagbabalik tanaw sa isang paaralan ng kaligrapiya sa rehiyon ng Zhao, makikitang si Broken Sword ay isang bihasang kaligrapo at naroon din si Flying Snow. Naroon din si Moon, isang dalagang naglilingkod kay Broken Sword. Inupahan ni Nameless si Broken Sword upang gumawa ng isang napakalaking scroll na 8 talampakan ang taas at 4 na talampakan ang lapad na naglalaman ng karakter na Chino para sa salitang espada. Hinamon niya si Broken Sword na lumikha ng ika-20 bersyon nito. Saglit namang lumipat ang eksena sa hari na nag-aalala kung gaano kahirap ang iba't ibang wika. Ipinaliwanag ni Nameless na ang pakikipaglaban gamit ang espada ay katulad ng kaligrapiya. Habang ginagawa ni Broken Sword ang scroll, biglang umatake ang mga sundalo ng Qin gamit ang sunod-sunod na palaso. Napakaganda ngunit nakakatakot ang eksena habang walang tigil ang pag-ulan ng mga palaso na tumatagos sa mga pader at pumapatay sa mga estudyante. Nagpalitan ng determinadong tingin sina Flying Snow at Nameless at nagpa siyang protektahan ng mga natitirang mag-aaral. Umakyat sila sa bubong at ginamit ang kanilang kakayahan upang salagin ang mga palaso. Pinigilan ng mas marami pang masaktan. Bagamat marami na ang namatay, napigilan nila ang karagdagang casualties. Umatras ang mga bihasang mamamana ng Qin at nagtayo ng kampo upang ipagpatuloy ang pag-atake kinabukasan. Ipinagtapat ni Nameless kina Broken Sword at Flying Snow na siya ay isang sundalo ng Qin at hinamon sila sa isang duelo. Binili niya ang scroll mula kay Broken Sword at sinabi sa kanila na magtagpo sila sa kampo ng hukbo ng Qin kinabukasan. Samantala, alam ni Broken Sword na maaaring ilantad ng scroll ang kanyang kahinaan. Nakipagtalik siya kay Moon habang alam niyang pinapanood sila ni Flying Snow. Dahil dito, pinatay ni Flying Snow si Broken Sword dahil sa kanyang pagtataksil. Sinubukan ni Moon na ipaghiganti ang kanyang amo, ngunit natalo siya ni Flying Snow sa isang kahangahangang laban sa gitna ng pag-ulan ng mga dahon. Kinabukasan sa kampo ng hukbo ng Qin. Hiniling ni Nameless sa mga sundalo na umatras upang siya lamang ang humarap kay Flying Snow. Bagamat wasak ang damdamin ni Flying Snow dahil sa mga nangyari, nakipaglaban siya kay Nameless ngunit mabilis siyang natalo. Nasaksihan ng mga sundalo ang pagpatay ni Nameless kay Flying Snow. Bumalik ang eksena sa silid ng trono kung saan magkatapat sina Nameless at ang hari, habang ang mga kakaibang sulo ay sabay-sabay na kumikislap sa pagitan nila. Ipinahayag ng hari ang kanyang pagdududa sa kwento ni Nameless tungkol kina Broken Sword at Flying Snow. Sa tingin niya ay hindi sila emosyonal na padalos-dales at pinaghihinalaan niyang kasabwat ni Nameless ang mga mamamatay tao mula pa sa simula.
Natatakot ang hari na ito ay isang plano upang mailagay si Nameless sa posisyong maaari siyang paslangin gamit ang isang makapangyarihang teknik na taglay nito. Pinaghihinalaan din ng hari na handang mamatay sina Broken Sword at Flying Snow para sa layuning ito dahil dati na nilang sinubukang patayin siya. Sa bersyon ng kwento ng hari, lahat ng tauhan ay nakasuot ng asul. Sa bersyong ito, nakipagkita si Nameless kina Broken Sword at Flying Snow at ipinakita ang isang teknik na kayang pumatay ng sinuman sa loob ng 10 hakbang. Sinabi niyang ginamit niya ito upang patayin si Sky. Tinapakan ni Nameless ang sahig at lumipad ang tasa ng tsaa sa ere. Mabilis siyang gumalaw sa paligid ng mga scroll ng napakabilis at nailigtas pa ang tasa gamit ang dulo ng kanyang espada bago ito bumagsak sa lupa. Pagkalipas ng ilang segundo, nagkawatak-watak ang lahat ng scroll sa silid. Ipinaliwanag ni Nameless na maaari niyang gamitin ang teknik na ito upang patayin ang hari, ngunit upang makalapit ng sapat, kailangan niyang kolektahin ang gantimpala sa pagpatay kina Broken Sword at Flying Snow. Kinabukasan, habang naglalakad sila patungo sa kampo, sinubukan ni Broken Sword na saktan si Flying Snow. Ngunit mas mabilis si Flying Snow at siya ang nakasugat kay Broken Sword habang sinasabi nitong nais niyang magpatuloy siyang mabuhay kahit siya ay mamatay. Pumunta si Flying Snow sa kampo upang labanan si Nameless at namatay siya kalaunan sa isang lawa kung saan nagluluksa si Broken Sword. Dumating si Nameless at naglaban sila, habang naglalaban ng mabangis sa itaas ng ilog. Kapansin-pansin ang kanilang husay at galaw sa labanan. Parang lumilipad sila ng walang kahirap-hirap sa ere, isang tanawing tunay na kahanga-hanga. Magkasing lakas ang kanilang laban, ngunit kalaunan ay tumigil si Broken Sword sa pakikipaglaban. Ibinigay niya ang kanyang espada kay Nameless at pinayagan itong umalis. Bumalik ang eksena sa silid ng trono, kung saan ipinaliwanag ng hari ang buong pangyayari tungkol kina Nameless, Broken Sword, at Flying Snow. Pinuri ni Nameless ang matalas na pananaw ng hari. Naramdaman ng hari ang panganib at tinanong ang tunay na pagkakakilanlan ni Nameless. Pagkatapos nito, sinabi ni Nameless sa hari ang buong katotohanan ng mga nangyari. Sa mga eksenang ang mga tauhan ay nakasuot ng puti, ipinakita ni Nameless ang kanyang teknik na kayang pumatay ng sinuman sa loob ng 10 hakbang. Ipinakita rin niyang maaari niyang gamitin ang teknik na ito upang magmukhang nakamamatay ang isang sugat kahit hindi ito fatal. Na siyang ginawa niya kay Sky. Plano ni Nameless na gamitin ang teknik na ito kina Broken Sword at Flying Snow sa harap ng publiko upang magmukhang patay na sila at sa gayon ay magkaroon siya ng pagkakataong patayin ng hari. Sumang-ayon si Flying Snow sa plano, ngunit tumanggi si Broken Sword. Nagulat ang hari sa revelasyong ito, ngunit ito ang katotohanan. Ayaw mamatay ng hari ni Broken Sword sa mga dahilan na hindi niya ipinaliwanag. Inatake ni Flying Snow si Broken Sword at inakusahan siya ng pagsira sa pagkakataong nakuha nila upang patayin ang hari 3 taon na ang nakalipas. Hindi niya hahayaang masira rin ang planong ito. Nakialam si Nameless sa labanan upang ma-distract si Broken Sword at dahil dito ay nasugatan siya ni Flying Snow. Sinubukan namang salakayin ni Moon na sugatan na rin si Nameless, ngunit malinaw na mas magaling siyang mandirigma kaya pinigilan siya ni Broken Sword. Kinabukasan, ginamit ni Nameless ang kanyang teknik upang magmukhang pinatay niya si Flying Snow sa harap ng mga sundalo. Sumunod na araw, nakipagkita si Broken Sword kay Nameless at kinumpirmang ligtas si Flying Snow kaya't nagtagumpay ang plano. Gayunpaman, patuloy na nakiusap si Broken Sword kay Nameless na huwag patayin ang hari. Nang tanungin ni Nameless kung bakit, nagsulat si Broken Sword ng 2 salita sa buhangin at saka umalis. Sa silid ng trono, tinanong ng hari si Nameless kung ano ang 2 salitang isinulat ni Broken Sword. Sumagot si Nameless, "All under heaven." Tinanong ng hari kung paano niya balak patayin siya ng walang espada. Sumagot si Nameless, "Sa pamamagitan ng sayo." Napagtanto ng hari na siya ay natalo, kaya inilabas niya ang kanyang espada at inihagis ito patungo kay Nameless. Bumaon ang espada sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Ipinagtapat ng hari kay Nameless ang tungkol sa nakaraang tangkang pagpaslang sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Sa huling pagbabalik tanaw, makikitang sina Broken Sword at Flying Snow ay lumaban sa loob ng palasyo, tinalo ang napakaraming sundalo upang makarating sa silid ng trono. Doon, nakipagduelo si Broken Sword sa hari habang pinipigilan naman ni Flying Snow ang mga gwardyang sumusubok makialam. Bagamat bihasang mandirigma ang hari, nanaig si Broken Sword. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Broken Sword na naging dahilan upang iligtas niya ang buhay ng hari. Nagulat si Flying Snow sa desisyong ito at tumakas silang dalawa mula sa palasyo. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanilang relasyon pagkatapos nito. Sa silid ng trono, nagtipon ang mga mamamana sa pintuan, ngunit alam ng hari na hindi nila mapipigilan si Nameless. Sa halip, tumayo siya at hinarap si Nameless, handa na sa kanyang kapalaran.
Ipinaliwanag ng hari na iniligtas siya ni Broken Sword dahil naunawaan nito ang kanyang tunay na layunin, ang pag-isahin ng lahat ng kaharian at wakasan ang pagdurusang dulot ng walang katapusang digmaan. Handang mamatay ang hari ng may kapanatagan dahil may isang taong tulad ni Broken Sword na nakaunawa sa kanyang bisyon. Naniniwala rin siyang may magpapatuloy sa adikaing ito. Habang tinitingnan niya ang scroll na isinulat ni Broken Sword. Napagtanto ng hari na ang pinakamataas na antas ng sining ng espada ay ang kawalan ng espada. Ginamit ni Nameless ang kanyang teknik, lumipad sa ere, at tinamaan ng hari sa likod gamit ang espada. Pinagaling ang sugat ng hari. Sinabi ni Nameless sa hari na tandaan ang aral na ito, ang isang mandirigma ay dapat marunong gumamit ng espada at marunong ding magbaba nito, at ang isang pinuno ay dapat malaman na ang layunin ng espada ay ang kapayapaan. Pagkatapos nito, umalis si Nameless sa silid ng trono. Sinundan siya ng mga gwardya sa bawat hakbang ngunit hindi siya inatake. Sa labas ng palasyo, ang matandang lalaking inupahan ni Flying Snow bilang espiya ay tumakbo palabas habang iwinawagayway ang dilaw na bandila. Humarap si Flying Snow kay Broken Sword at inakusahan siyang muling pagsira sa isang tangkang pagpaslang. Hiniling niyang malaman kung ano ang sinabi nito kay Nameless. Sinabi ni Broken Sword kung ano yun, all under heaven. Hindi naunawaan ni Flying Snow ang kahulugan nito at inatake si Broken Sword. Naglaban sila at kalaunan ay hinamon siya ni Broken Sword na saksakin siya. Nang gawin niya ito, kusa niyang ibinaba ang kanyang espada. Sinaksak siya ni Flying Snow sa puso at umiyak, nagtatanong kung bakit hindi niya hinarang ang atake. Yamakap siya mula sa likuran, nais makasama ang kanyang minamahal magpakailanman. Itinulak niya ang espada upang tumago sa kanilang dalawa. Pareho silang namatay sa palasyo. Hindi inatake ng mga sundalo si Nameless dahil hinihintay nila ang utos ng hari. Hinangaan ng hari si Nameless, ngunit iginiit ng kanyang mga tagapayo na dapat siyang bitayin dahil sinubukan niyang patayin ang hari. Naniniwala silang ang pagbitay kay Nameless ay magsisilbing babala sa sinumang magtatangkang saktan ng hari. Bagamat sumang-ayon ang hari sa kanyang mga tagapayo, ayaw niyang ipabitay si Nameless. Gayunpaman, patuloy ang pamimilit ng mga tagapayo hanggang sa mapilitan ang hari. Lumabas si Nameless sa bakuran at humarap sa hari na may mabigat na loob na nag-utos na siya ay polanan ng mga palaso. Hindi lumaban si Nameless at siya ay napatay. Ang katawan ng walang pangalang bayani na pinatay dahil sa tangkang pagpaslang ay inihatid na parang isang maharlikang libing at inilibing ng may karangalan. Kalaunan, nasakop ng hari ng Qin ang lahat ng kaharian at pinag-isa ang mga ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinangasiwaan din niya ang pagpapatayo ng Great Wall of China. Ipinakita sa huling screen ang mensaheng ito hanggang sa kasalukuyan, tinatawag ng lahat ng mamamayan ng China ang kanilang bansa bilang ang aming lupain. Para sa akin, ang Hero ay hindi lang basta action film. Isa itong pelikulang puno ng simbolismo at malalim na mensahe tungkol sa pagkakaisa at kapayapaan. Bukod sa kahangahangang laban at choreography na mumukod tangi ang paraan ng pagkukwento nito, ibang perspektibo. Ibang kulay, pero iisang katotohanan. Isa itong pelikulang magpapaisip sa manonood kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging bayani. Sa huli, ipinapakita ng hero na ang tunay na lakas ay hindi laging nagmumula sa espada, kundi sa kakayahang magsakripisyo para sa kapayapaan ng nakararami. Maraming salamat sa panonood dito sa Real Asia Talk. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-comment kung anong Asian movie ang gusto ninyong susunod nating i-recap.